Welcome to Ancient City in Bangkok, Thailand. I wonder, we're still here in Bangkok, Thailand, and for this video ay nandito na tayo, nakasakay na tayo ng bus kasi di ba magbabus food tour tayo ngayon dito sa may Bangkok. So nabook natin to through Klook. I-search na lang Bus Thai Tour, tapos ito yung ibang details. Use my Klook code WonderJKlook para maka-avail ka ng up to 5% discount. Sayang din yun eh. So medyo nag-start na sila, medyo may appetizer na silang binibigay dito. So pag pupunta kayo dito, pin nyo lang Thai Bus Food Tour sa may Grab or sa Google Maps. Yan, lalabas na siya kaagad siya. So mga from dun sa Red Planet ng hotel natin, mga 10 minutes lang naman yung biyahe natin. So yan, meron ng pa-orientation. Start na tayo. Yan, meron silang pa-welcome drink. Cheers mga ka-wonder. Alright. May I tell you for the main course that we have to serve you on this bus. The first one is ano siya? Calamansi juice. Yen Pa Pho from Nai Uon Bat Teng Sap Ching Chai is the name of the restaurant. It's Michelin. Refreshing. And the next one is the fishball with sprinkle. So binigay na rin yung appetizer para siyang nakalagay sa basket, dalawang basket. The last, so para siyang that's the last one. We have to wait for the moment. May crispy siya sa ilalim, tapos sa ibabaw meron siyang, ewan ko eh, parang may flavor siya na something. Tapos meron siyang and the dessert we have to serve you is the khao diao bat mua, yellow mangoes with sweet sticky rice and coconut milk. And the last serve we have to serve you very nice and different. And yung first appetizer, ito siya. Alright, these three we call it the learn group. The business of this area, so many kind of the business. It's like the material of the machine. Like coffee cafe. Crispy siya. May crispy texture siya, kaya milk cafe and noodle wala siyang hanghang. Restaurant. Ano lang yung props lang yung you can ask props lang yung nasa ibabaw niya na bell pepper. For the canal in Bangkok. Second appetizer, ganito daw siya kinakain. Irarap nyo lang siya. It's the yellow one is a wonton fry. The vegetable is morning glory or kangkong. Or we call it Pak Fu, Thai in Thailand. Alright, in front of the bus is a meron siyang peanut, meron siyang Optimus. Parang buko na bukayo, tas meron din siyang parang it's like a symbol over here. Take a picture. Ha? Atsara? Atsara, parang siyang atsarang matamis. Okay, so next part is yung kanilang soup. Sa ibabaw meron siyang parang crispy na something. You heard ba? Yan. Tikman muna natin yung sabaw. Medyo reddish yung sabaw niya. Medyo may kick siya ng angkong. Bakit kaya siya red? Ewan ko, baka may pampakulay. Tapos dito sa soup, meron siyang parang noodles. Actually, rice noodles siya. May kangkong, may meatballs. On the right meron side siyang, of the bus, this is the first railway station of Thailand. Parang may ano siya. Oh, may dugo. The art of tapos, meron siyang tofu. And hindi ko na ma-identify yung iba. So, kainin na natin. The age of this station more than 100 years. Tamang-tamang pacing lang tayo kasi full course tong nabook natin. May appetizer, may main course, may soup, merong meron pang iba, marami siya hanggang sa dessert. So kompleto talaga to. So pag hindi nyo siya trip, huwag nyo nang kainin kasi marami pa namang ibang pagkain. Tapos ang maganda pa dito, habang nagtutour kayo, pwede kayong mag-sightseeing, ganyan. Sa kanan natin, yan ang pakita ko sa inyo. Merong parang mga temples kayong makikita.
Ayan, tapos ina-explain din ng ating tour guide. Merong nagsasabi ng ano eh, kung ano yan. On the Tapos, right side, this is what should I meet on the right side? There is a Luang Por Thong Kam, big golden Buddha image. But the most so ngayon nasa may bandang on the left side Chinatown is na the tayo. Golden So maganda talaga tong tour na to kasi marami kayong makikita din, tapos mga tourist spots, mga night markets, ganun, mga temples. So parang combo na siya. 'Di ba? Parang combo na siya. Nakapag food tour ka na, nakapag alam mo 'yun, bus tour ka pa. So maganda. So tapos na tayo dun sa soup. Hinihintay na lang natin yung next ulit. Mag-ano muna tayo sightseeing, kunwari. But the tourists like to buy. So, next food natin is fish curry naman. So, from a Michelin guide daw na restaurant daw to. So, yung mga isinaserve dito, hindi lang siya basta-basta. Talagang ano, mga Thai food na, alam mo yung may award na. So, for me, magiging sulit to. Susulitin talaga natin tong bayad natin dito sa may fast food tour. So, serve On siya. the left side, you can see that over there is Sampeng. Sampeng is the name of a very big shopping area. Yeah. Then you can see like this. So, Have a sinerve small siya ng fish with And sticky nearby rice. Sampeng is the Phamurat, So, is the try na Indian natin. town. On the left side, Grand China Try muna Hotel natin is ng the walang- Breakfast Hotel over here. If you walang live here, you rice. can shopping at the Chinatown, Indian town, and Sampeng. Parang malapit na sa fishbowl yung ano, fishbowl to? Oh, fishbowl curry ang tawag. Yun. Ginawa nilang fishbowl yung ano, yung mismong ito, fishbowl. Kasi, akala ko kanina, ina-expect ko, para siyang, alam mo yung cream dory or fillet siya. Ganun yung ano niya, texture niya. Pero hindi. Fishball talaga siya. Tapos medyo may kick siya. Actually, medyo malapit to sa lasa ng ano, khao soi, yung sa kinain natin sa may Chiang Mai na ano yun, red curry naman yun. Ito kasi green curry siya. Medyo may kick din siya ng anghang. Pero hindi siya sobrang anghang. Siguro mga 5 out of 10. Lagyan natin siya ng rice. Pero masarap pa. Lasang-lasa mo yung ano, grabe. Mga herb talaga nila dito eh. Mga dahon-dahon nila. Yun yung nagpapalasa talaga ng pagkain nila. Wow! Ito isa sa stop natin dito sa bus food tour natin. Ganda. Two bridges is a part of the construction of MRT or subway. Alright, for the pass. Second to the last na main course natin is the Pad Thai. Siyempre, hindi mawawala ang Pad Thai dito sa may Thailand. Ito yung parang isa sa pinakasikat talaga ng pagkain dito sa may Thailand. So, must try. So, kapag in-order nyo daw to dun sa isang sikat na restaurant, yung pinakita ko kanina is 400 to 500 baht daw to. Kasi special daw yung kanilang nilagay ng ingredients and yung shrimp. On the left side, it is a Wat Bo Won Big Way. It's built by King Lama IV. Nakaka-distract kasi yung ganda. Ito yung Wat Po. Alright, this area we call it Dyan yung Banglapu is the reclining name of the Buddha. very big shopping area from the past to the present. He not live here. They live another Grand Palace. 500 baht yung entrance fee dyan sa So all of them is like a tourist place. With Uy, this isang muna rice, ako coconut milk. dessert. This is the for Yan yung grabe. Sobrang the best yung Pad Thai. Yun yung ano, isa sa pinaka masarap na Pad Thai na natikman ko sa buong buhay ko. Swear. Promise. Sarap. Okay, so last na food natin is the dessert. Thank you. Syempre, mango sticky rice. Panalong mango sticky rice. May mango, sticky rice, tapos meron siyang on the side merong coconut milk. Usually yung coconut milk hinahalo siya sa ibabaw nung sticky rice. Ihalo muna natin siya sa may ibabaw.
tikman na muna natin yung sticky rice. Medyo maalat-alat siya. Kasi, nung ginawa namin ito, lagyan nito ng konting salt din. Pero ang maganda sa kanya is, ano talaga siya, sticky siya. Tapos, tikman naman natin yung It's a mangga. restaurant, it's a big red in front of the, no, it's middle of the street, like this. Tabis, grabe. We Kaya call kong it kumain ito Xiao everyday. China sweet. Nakakatabang nga In lang the ito. past, we have to sweet to make a wish to pray for the God. It's just like Ang Hindu ganda. believing. But right now, it's Sticky not rice. sweet anymore, just like a Panalo. symbolic. And so, naubos na natin ang mango sticky rice. That's the dessert for this Thai bus tour. Grabe, sobrang nabusog ako. Ay, kompleto talaga from the appetizer, soup, and main dish, taka dessert. And last is, meron silang Thai tea and or coffee. So, ako, umorder ako ng Thai tea. Kasama na rin to. Wow. Ang bango. Ito, nakaka-relax siya. Ngayon, ang ano na lang natin, kaganapan natin kasi may, thank you, may 25 minutes pa tayo before tayo makarating dun sa pick-up location. Yun din yung drop-off eh. So, sightseeing daw, pwede daw tayo matulog. Pero tayo, magkakape-kape lang tayo while nilalasap natin yung, ano yun, tingnan lang natin kung ano yung mga pwedeng makita dito sa may Bangkok, Thailand. So, ibang perspective din kapag nag-bus tour ka. Nakakatuwa din kasi hindi lang siya, alam mo yun, food tour. Combo din siya ng city tour. Tapos, nakapag-temple tour ka pa nang nakaupo ka sa bus, di ba? Tapos aircon. Di ba? Busog na busog ka na, busog na busog yung tiyan mo, busog na busog din yung mga mata mo. So, yun yung kinaganda ng bus tour na to. Wait, i-share ko pala kayo sa inyo kung saan ko to binook. Wait, so yung details ng bus tour na to, ng Thai bus food tour na ito sa Bangkok is nabook natin via Klook. And ang pangalan niya is Thai Bus Food Tour Experience in Bangkok. Tapos, ang binook natin is yung pang lunch time. So, 11:30 to 1 p.m. Ang total bill natin dito is 3,426. Pero nabook ko lang to ng around 600 pesos kasi nung nag-sale si Klook, naisabay ko to. So, I think yung 3,400 medyo nasa pricier side siya. So, kung I think kapag on a budget kayo, I suggest parang hindi nyo na lang siya gagawin. Pero for the experience na alam mo yun, minsan ka lang nasa Bangkok. Tapos yung mga sinerve naman, high quality, tsaka mga nasa Michelin guide naman sila. I think yung 3-4 natin for the whole experience, yan, sulit naman na siya. So, yun yung tip ko sa inyo. So, para mas maka-discount pa kayo, pag ibubook nyo talaga, pag gusto nyo ma-experience itong Thai bus food tour, kapag ibubook nyo sa Klook, make sure to use our Klook code, that is WonderJKlook, para maka-avail ka ng up to 5% discount. Hindi lang yun sa mga activities na nandito sa Bangkok, pwede sa ibang bansa, ganun, pwede rin siya sa mga airport transfer nyo, sa mga hotels, ganyan, yung code na yan, mag-work naman siya. So, thank you sa mga gumagamit na, alam nyo na yan, kasi nakakatulong talaga yung paggamit nyo ng code natin sa mga travels natin para mas marami pa tayong ma-share na travel tips, diba? So, sobrang thank you talaga. Anyways, yun, sobrang na-enjoy ko tong experience na tong fast food tour dito sa may Bangkok. And maybe this is your sign to visit Bangkok and try this fast food tour dito sa may Bangkok. Hi ka-Wonder from Bangkok, Thailand. Andito tayo sa may Chitlom BTS station. So, kanina galing tayo ng food tour. Nag-grab ako papunta dito sa train na to kasi BTS na to na lane. Ang malapit doon sa atin is yung MRT nila na Blue Lane. So, kailangan yung pumunta sa green line ng BTS. Tapos, pag nakasakay na kayo ng green line ng BTS, ang bababaan nyo is Keha Station. So, dito tayo sa Chitlom, nagpababa ng Grab. Tapos, dito tayo sasakay papuntang
Keha. Tapos update ko kayo, ang pamasahe is 62 baht. Tapos update ko kayo kapag nakababa na ako ng Keha. Chinek ko sa Google Maps, siguro mga around 1 hour yung biyahe rin natin. Grabe, sobrang tagal din, di ba? From Chitlom Station, mga 45 minutes yung ating babiyahiin ng train. At bababa tayo ng Keha. Tapos from Keha, yun, figure out natin kung paano tayo pupunta ng Ancient City. And also, ang tip ko sa inyo, kapag sure kayo na pupunta kayo ng Ancient City and Erawan Museum, yan, madalas combo kasi yan, i-book nyo to via Klook kasi mas mura yung ticket. So, use my code WonderJKlook para mas makamura ka pa ng 5% discount. So, sayang din, di ba? So, tayo na pre-book na natin yan before tayo pumunta para mas makamura tayo. Explore natin yung Ancient City today. After 45 minutes na train ride ng Green Line, so nandito na tayo ngayon sa may Keha Station. So pagbaba natin sa Keha Station, meron ditong mga naghihintay ng parang ano siya, parang mga sasakyan, tapos didiretso daw to ng Ancient City. So tanungin natin, 10 baht daw yung pamasahe. Itong mga to. Tignan natin. Ancient City. Welcome to Ancient City in Bangkok, Thailand. Hi Ka-Wonder! Andito tayo ngayon sa Ancient City sa Bangkok, Thailand. This is the Ghost Museum. What? Hi Ka-Wonder! So, tapos na yung tour natin ng Ancient City. Hindi na ako nag-vlog kanina kasi medyo mabilisan lang yung ganap dito. Bali yung i-rent nyo kasi 1 hour lang yun. So, parang 1 hour lang most probably yung para sa may sa may e-bike nila. 1 hour lang siya, 350 baht yun. Tapos for succeeding hours is 100 baht yung babayaran nyo. So, most probably kapag ayaw nyo nang additional, 150 baht. So, ganito yung nangyari. Pagdating natin dito sa may Ancient City,
pinakita lang natin yung ating QR code via Klook kasi nabook natin to sa Klook. Use code WonderJKlook para maka-avail ka na up to 5% discount. Tip ko is sa Klook na kayo mag-book kasi mas mura talaga yung ticket nila. 600 plus lang sa Klook ang Ancient City na ticket. Dito 800 baht, so 1 times 1.7, 1.3, almost doble yung pamasahe, yung entrance ticket. So mas okay talaga na sa Klook na kayo mag-book para mas makamura kayo. And after nyan is optional kung gusto nyong mag-rent ng bike or ng e-bike or maglakad around the area. Pero ay tip ko sa inyo, wag na kayong mag-dare na maglakad-lakad kasi sobrang lawak ng pagdating nyo, bibigyan kayo ng ganito kalaking map. Ayan. Tapos sa map na to, ang laki yung lawak talaga niya. Imagine mo, 1 to 122 na destinations yung pwede nyong puntahan dito sa may Ancient City. So talagang ang lawak. So ang ginawa ko is nag-rent na lang ako ng e-bike. So ang rent nila for 1 hour nga is 350. Tapos meron din silang option for 2 people. Yun nga yung for 2 people yun, yung 250. Pero meron din silang ibang options. Good for 4 persons is 350 din, and good for 6 is 500. For good for 6, 500 baht, good for 6 naman. Tapos ang maganda dito, sa dami nito, 122 places na pwede nyong puntahan. Lalagyan naman na ng mark kung saan yung mga pwedeng recommended for photo spots, ganyan, yung kung nasaan yung kainan, kamari nagutom kayo. Tapos yung mga best spots nga nila dito. Anyway, pwede nyo gawin dito is, dito lang sa entrance, meron din sila, nagpaparent din sila ng Thai dress. Kasi maganda din to sa may Ancient City kasi replica siya ng maraming mga sikat na temple dito sa may Thailand. I think yung iba nga na relics is na pinadala na dito or dinala na dito, tinransfer na dito, tapos original na part na siya ng temple na yon. So, marami tayong magandang nakita. Merong replica yung The Grand Palace, meron yung sa Ayutthaya, meron yung footprint of the Lord Buddha, yung Sumeru Mountain, yun. Gusto ko rin yung Sumeru Mountain, yung parang may gold siya. Tapos yun lang yung mga magagawa nyo talaga. Pero ang isa sa pinaka-favorite ko, yung binabaan ko talaga is yung Ghost Museum. Nakakatawa doon, pumasok talaga ako doon. Mas pinasukan ko yun kasi mas parang interactive siya. Nakakatakot doon sa loob, pero masaya naman. Parang 3 floors yata siya. Tapos basta i-explore nyo yung Ghost Museum, wag nyo i-skip. Wag nyo i-skip yan dito sa may ancient town. So after 1 hour, nakabalik na tayo dito sa mismong reception area nila, and nagmerienda lang ako ng coffee na blueberry nila dito. Ang pangalan ng kanilang coffee shop is Namo Station. Tapos order lang ako ng isang muffin. So before tayo pumunta, time check, magpa 5 PM na. So yan, hanggang 7 PM naman sila open. At babalik na tayo sa Bangkok City. So para makapunta kayo sa Bangkok City, una is pwede kayong mag-book ng Grab, pero normally ang pamasahe is nasa around 600 baht. Pero pwede rin kayo dun sa mag-MRT. Pero from here, di ko lang alam kung merong sakayan papunta dun sa MRT, which is yung Keha Station. Yun yung pinaka-last na station sa Green Line ng BTS. So dun ulit tayo sasakay. Dun din tayo bumaba kanina, diba? So doon tayo sasakay papunta sa Keha Station, tapos pa Bangkok City. Around nasa 62 baht yata yung pamasahe naman doon. Kapag doon kayo sa binabaan natin na Chiklong Station. So yun yung sa bandang, ewan ko, malapit siya sa Silom area. So best time pumunta dito sa may Ancient Town. I think mas okay yung punta ko kasi medyo gloomy yung weather ngayon. So hindi talaga tirik yung araw. Anyways, kapag mga tanghali, ganyan, may napapansin akong mga pumupunta dito. Talagang sabi nila, tirik daw talaga yung araw kasi wala talaga kayong masisilungan. Tapos yun. So feeling ko mas okay siyang puntahan ng early morning or bago mag sunset kasi para medyo malamig-lamig pa yung weather. Pwede siya sa bata, pwede rin siya sa mga matatanda. Marami kong mga Filipinos na nakita. Anyways, medyo nabitin talaga ako. Sa totoo lang, medyo nabitin talaga ako dun sa 1 hour na 350 baht. Parang iniisip ko medyo bitin na yun. Tapos kapag mag-extend ka pa ng another 1 hour, so another 100 baht, which is 170 pesos, parang hindi na siya worth it for me. Kaya kayo mag-decide kung ano gusto nyo, maglakad or mag-bike. Feeling ko yun yung mas mapapagod nga lang kayo, pero mas maiikot nyo talaga yung
area at sulit yung biyahe nyo dito. Maganda naman talaga siya kasi malawak talaga. Marami talaga kayong makikita. Lalo na pag limited yung time nyo dito sa may Thailand or sa may Bangkok. Marami na kayong mga temples na mapupuntahan, mga spots. So, Ancient City is a very recommendable place na puntahan dito sa may Bangkok, Thailand.